Jules at Dayan. Ngayon naman kasama ko ang anak ni Aling Kika na si Benjamin Cruz o mas kilala bilang si Batotoy dito sa Cainta. Magandang umaga po. Magandang umaga din po, Carla. Siguro, sir, bago tayo magluto ng ating special bibingka, onting background lang po. Paano nga po ba nagsimula itong Aling Kikas? At sino nga po ba si Aling Kikas? Si Aling Kika nakilala sa paggawa ng bibingka nung araw na doon sa harap ng bahay namin ay isang bilog lang ang kanyang ginagawa. Palibhasa, nakilala siya at pinagmamalaki niya na masarap ang niluluto niyang bibingka. Nagkaroon siya ng pagkakataon na mag-isip na magpunda ng ganitong bibingkahan. Yes. Kasi nagiging laganap sa bayan ng Cainta ang bibingka. Bibingka, yes. Kilala Na Cainta. ang natatandaan ko na ang salitang binitiwan niya. Sa tatay ko, Bino, ako kilalang magbibibingka. Bakit wala tayong gawaan ng bibingka? Ang sagot naman ni Ma'am Bino, niyang father ko, gusto mo ba talaga? Aba, di siyempre, may naiipo ka bang pera? Nung time na yon, narinig ko sa pag-uusap ng mga magulang ko, mayroong naitatagong 50,000. Ayun na yung Yung start-up. pinagsimulan po. Yun na yung start-up ng business. At ngayon, simula sa isang bilao ngayon, daang bibingka na, special bibingka na ginagawa nila sa isang araw. At as early as 6 a.m., talagang labas-pasok na yung mga customers nila. So ano pang hinihintay natin? Siguro mga boss, at sir, turuan nyo na po kung paano gumawa nitong inyong special bibingka. Ang maganda dito, hindi nila tinatago o talaga namang sinishare nila sa kanilang mga customers kung paano nga ba nila ginagawa to. So, siguro po, kwentuhan nyo po kami, explain nyo po sa amin kung paano ito ginagawa. Sige po. Ang ginagawa po ng ating mga manggagawa, nagpapakulo po sila ng tubig. Yes. At sa pagpapakulo ng kanilang tubig, nilalagyan ng coconut milk. Okay. Pagkulo niya, yung malagkit na hinugasan, lulutuin nila na parang sinaing. Okay. Parang isasaing siya doon sa kawa. Okay. Ngayon, pagka pumutok na yung malagkit at ready to Mix na. Ready to mix na yun. Hahaluin na nila yun. Pagkatapos noon, lalagyan nila ng dahon at saka ng takip. Yes. Hanggang sa mainin siya. At pagkaluto na talaga ang malagkit, lalagyan nila ng asukal naman. Okay. Pagkatapos ng asukal, walang tigil na halo yan. Yes. Iniiwasan natin na medyo manikit dahil sa baka masunog, sabi natin. Kaya yun po. And from here, ilalagay na natin siya dito. Ayan po. Ito na yung sinasabi Ayan. niya na merong dahon, tapos ilalagay na siya Ayan. dito. Pero teka lang ako gagawa niyan. Sige. Paano? Turuan mo muna ako. Halika. Paano yan? Yes. Okay. Tapos, Yan. ang sweet naman ito masyado Alam niyo po ba na ako din gumagawa ako ng suman o ng kakanin sa aming probinsya. Oo. Pero of course, kailangan natin ito lagyan ng oil. So, para dumulas. Yan. Tama po ba? Pwede na po ba ako dito sa Aling Kikas? Oo, no? Kanina, kaya wala na tayong nakikita dito na hinahalo na kakanin dahil katulad nga na sinabi ko, as early as 6 a.m. talagang bukas na to at marami na talaga labas-pasok ng mga customers dito. Pero kung makikita nyo sa ating likuran, talagang napakadami na. Actually, nangalahati na nga yung mga bibingka na yun sa ating likuran na ito yung kaninang binabantayan natin habang niluluto nila. And, di ba po, nagluluto pa po kayo ng inyong bibingka in the most traditional way, pugon pa at kahoy pa, katulad nitong ating... Carla, nung araw, ang ginagawa ng mother ko, yung ganitong kalaking bibingkang ginagawa niya, kumukuha siya ng apat na lata ng gatas. Pinapatong niya itong bilog na nilalagyan niya ng baga sa ilalim. At the same time, meron din siyang baga sa ibabaw.
Hindi po katulad ngayon, Oo, ngayon open na eh. oven na. Kaya po, ayan, masasaksihan natin. Siguro, Carla, pinakamaganda. From here, yun na, lalagyan na natin ang topping. Halika kayo. Okay, yan. Okay, ito na. Ano po itong asa ibabaw? Ito yung pang-ibabaw. At kung mapapansin mo siya, yan pure coconut milk Ay, wow, ito yung ang sarap with ano. matching sugar. That's right. Ayan. Muscovado? Hindi po. Muscovado. Muscovado. Hinahalo yan hanggang sa lumapot siya Aha. at mamuo siya. Okay. Medyo mainit lang talaga dito mga boss. Pero from there, lalagyan na nila sa pugon. And doon na tayo sa labas dahil titikman na natin yung ating finished product. At titingnan natin kung talaga papasaba sa mga customers yung ginawa natin. O, ayan. Let's go. Ito na, ang daming customers. Hello, good morning. Okay, so ito na. Okay. Andito na lahat ng mga food products sila. Dahil bukod sa kanilang bibingka, meron din silang sapin-sapin. Okay. Kasaba. This one, kasaba. And ito, meron kayong mga iba't ibang... 4-in-1 kung tawagin. So may 4-in-1 sila. So pwede kang bumili ng yung 4 na varieties na binibenta nila dito sa kanilang tindahan. O, ayan. Okay. So, ito na. I think it's about time. Natikman ko na tong inyong... Ay, may suman pa. Paborito kayo. Masarap yan sa asukal, di ba? Pero Hindi na. siguro po, hindi na kailangan ng asukal. Ito So, yung pwede na sumang kayo- antala Okay. na ready to eat na. Medyo matamis siya Ay, nako, patitikman ko yan. para mapatunayan mo kung talagang sabi mo, paborito mo. Narito Yes. ayan, Carla. Ayan yan. Ito, ano pong tawag dito? Suman antala. Antala. Opo. Okay, so habang tinitikman ko to, siguro po invite our viewers na pumunta dito at tikman itong napakasarap ninyong mga kakanin. Inaanyayahan po namin ang aming mga customers na pumasyal dito sa Cainta, sa Aling Kikas Food Product upang matikman ninyo ang aming produkto. Dito lang yan, of course. Sa may Cainta, maraming salamat po. At talaga namang napakasarap nito kahit wala ng asukal. Mamaya bibigyan ko si Alj at si Jules at si Dayan itong kanilang napakasarap na suman. Pero bago yan, balik muna tayo sa studio.